Hola mga kabayan, nandito tayo ngayon sa puso ng Madrid, Spain, ang napakagandang Plaza Mayor. Kung iniisip nyo kung ano ang pakiramdam ng makabalik sa nakaraan habang nasa gitna ng isang modernong siyudad, dito nyo mararanasan yan. Tara, samahan nyo ako sa isang paglalakbay sa kasaysayan, kultura at kagandahan ng lugar na ito. Ang Plaza Mayor ay isa sa pinaka-iconic na landmark sa buong Madrid. Itinayo ito noong unang bahagi ng ika-17 siglo sa panahon ni Haring Philip III at siya rin ang may malaking rebulto sa gitna ng plaza. Dating tinatawag itong Plaza del Arrabal at noon ay isa itong sentro ng kalakalan kung saan nagtitipon ang mga ngalakal para magbenta ng iba't ibang produkto. Wow mga kabayan, tingnan nyo naman to. Ang Plaza Mayor ay may sukat humigit kumulang 129 metro ang haba at 94 metro ang lapad. Napapalibutan ito ng tatlong palapag na gusali na gawa sa pulang bricks na may pare-parehong estilo. At kung mapapansin nyo, may 237 na balkonahe na nakaharap dito sa plaza. Imagine nyo, noong unang panahon, dito nakatambay ang mga tao para manood ng bullfights, parada at iba pang kaganapan. Saksi na ang lugar na to sa mahigit na 400 taong kasaysayan. Mga kabayan, itong gusali sa kanan, ito ang Casa de la Panaderia, ang pinakaunang gusali sa Plaza Mayor. Noon, dito ginagawa ang mga opisyal na anunsyo ng hari. Tingnan nyo ang mga mural sa harapan, parang painting na buhay. Ang mga ito ay sumisimbolo sa kasaysayan at kultura ng Madrid. Isa talaga ito sa pinakamagbibigay karakter sa buong plaza. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga taong konektado sa makulay at makasaysayang Plaza Mayor dito sa Madrid, Spain. Ang plaza na ito ay hindi lang basta lugar para sa pasyalan, isa itong buhay na saksi sa mga mahalagang tao sa kasaysayan ng Espanya. Tara, kilalanin natin sila. Unang-una sa listahan ay si Haring Philip III. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang Plaza Mayor sa kasalukuyang anyo nito. Sa panahon ng kanyang pamumuno, noong unang bahagi ng ika-17 siglo, ipinatayo ang plaza bilang sentro ng mga pampublikong kaganapan at kalakalan. Mga kabayan, hindi magiging posible ang Plaza Mayor kung wala si Juan Gomez de Mora, ang arkitektong nagdisenyo nito. Siya ang nagbigay ng idea sa parehaba na hugis ng plaza, pati ang eleganting tatlong palapag na gusali na may pulang bricks at magkakaparehong balkonahe. Isa siya sa pinakatanyag na arkitekto noong panahon ng mga Habsburg. At dahil sa kanya, naging isa ang Plaza Mayor sa mga pinakamagandang plaza sa buong Europa ng panahon habang naglalakad. At siyempre, hindi pwedeng hindi natin bisitahin ang rebulto sa gitna ng plaza, ang rebulto ni Haring Philip III. Siya ang nagpatayo ng Plaza Mayor noong ika-17 siglo, kaya malaking pasasalamat ng Madrid sa kanya. Hindi lang si Haring Philip III ang konektado dito, mga kabayan. Marami ring ibang hari ng Espanya ang gumamit ng Plaza Mayor para sa malalaking kaganapan. Halimbawa, sa panahon ni Haring Carlos II, dito ginanap ang ilang koronasyon, festivities at malalaking pagdiriwang para sa mahalagang okasyon ng hari. Kumbaga, para itong malaking entablado kung saan ipinapakita ang kapangyarihan ng monarkiya sa mga tao. Ngunit hindi lahat ng koneksyon ay masaya. Ang Plaza Mayor ay naging lugar din ng auto da fe o pampublikong paglilitis
at parusa noong panahon ng Spanish Inquisition. Maraming opisyal ng Inquisition ang narito upang pangunahan ang mga seremonyang iyon kung saan libu-libong tao ang dumadalo. Isipin nyo, mga kabayan, kung gaano katindi ang naging saksi ng lugar na ito sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Espanya. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa sunod nating mga lakwatsa. Hasta luego!